naimbang nga bigat na good morning, Senator Amy. Kastamit king ka, naragsa ka baro at tawin. Nako, Happy New Year Ay, sa Happy lahat. New Year Nako, po. taka naman. Ayan. Saan po kayo nag-New Year? Happy New Year. Sana happy nga ang Ayan. 2026. Oho. Pero sa budget pa lang, napipirmahan, alas 10, talagang tagilid tayo dahil nagbagong anyo lang ang pork. Binaboy pa rin, aray ko po. Kahit tadtarin, hiwa-hiwain, parte-partahin, at gilingin, baboy pa rin, pork pa rin yan. Mataba masyadong ating budget, Apolacay. Ayan, at sa nakita nyo, na-review nyo na ba ng todo yan, Senator Amy? Kasi nagkaroon daw ng last minute insertions at meron daw 319 billion na insertion po sa sa lump sum appropriations, ayan, para sa unprogrammed funds, intelligence funds. Ano ba ang na-discover nyo? Ba't nyo tinawag na giniling budget ito? Bakit punong-puno pa ng pork? Paano nung nagba-buy camp kami, ako kasi yung kinatawan nung minority. At ako na lang yata naiwan na fiscalizer doon. At sinisita ko nga kung bakit. Unang-una, yung pinakamahalaga nating mga infrastructure project sa public works at saka sa DOTR, talaga naman tinaganan todo-todo, tapyas galore. Wow. Utang natin yon sa ibang bansa, meron tayong commitment fee, nakakahiya, higit sa lahat, yung sa DOTR, yan ang inaasahan. Nabanggit mo yung EDSA na talaga namang kapalpakan. Tapyas, tapal galore. Walang ginawa. Aspalto na isang pahid lang, na traffic pa tayo ng Pasko, nakakabuisit. Pero yung DOTR, yung inaasam-asam natin, kasama dyan, yung Metro Manila Subway Project. Ayan. Kasama din yung ating north-south commuter train. Yan sana ang papawi ng traffic. Tinanggal Halos wala pa sa kalahati na original. Samantalang binabayaran natin yan, yung mga commitment fee dyan. Ewan, tinanggal-tanggal yan. Tapos yung sa public works, tinanggal rin. Ako kasi, hindi ako naniniwala na dapat tanggalin lahat ng flood control project. Dahil alam mo naman, halimbawa sa atin, sa Cordillera, sa Ilocos, puros bundok, talagang may landslide at talagang may flood control na kinakailangan. Pero, ang nangyari, imbis na i-prosecute at hulihin, ikulong lahat ng mga nag-flood control scam, tinigil pati itong mga commitment natin sa abroad. Kalaki-laki ang kasama dito, yung Metro Manila Pumping Project. Ibig sabihin, yung Malabon, ayan, Nabotas, wala nang pag-asa yan, underwater na pati Caloocan. Naku, mahirap talaga yan kasi yung mga pump natin, di na nga umaandar. Maliban doon, kung ano-ano pa, yung Pasig, Marikina Spillway, isa pa yan. Panahon pa ni tatay ko, andyan ang pinag-uusapan. Tinanggal na naman. Wala na rin pag-asa yung Cavite-Bataan Bridge, yung Negros Bridge. Naku, lahat yan tanggal. Kung tinatanggal, tinatapyasan, ang tanong, saan naman napunta? Eto na. Sana maganda. Maganda sa itsura. Kaya sinasabi ko, giniling Kasi pork pa rin. Ayan. Unang-una, maganda sana yung mithiin na dagdagan yung classroom. Ayan. Bonggang-bonggang dinagdagan ng 85 billion. Ayan. Ang laki-laki, no? Pero sino magpapatayo? Balik na naman tayo sa DPWH. Alam natin, 22 classrooms lang sa isang buong taon. Nakakatawa kundi nakakaiyak. Ayan naman. Mga NGO na wala naman experience. Mabuti kung Chinese Chamber yan, hindi naman. Mga NGO na affiliated pa sa politiko, hello. At mga LGU na yung iba umaaray dahil hindi naman daw nila kaya. Tapos, maganda sana, education, agriculture, health. Yung agriculture naman, sangkatutak naman ang dinagdag sa ating farm-to-market road. 16 billion, naging 33 billion. Higit pa sa doble. O anong ibig sabihin nun? Apoteo? Lakay Deo, di ba sa atin, ang farm-to-market road ay tinatawag farm-to-pocket road. Dahil parati na lang, ewan ko, talaga naman di mo maintindihan kung saan napupunta
Ganun nga. Tapos sa agriculture naman, maganda sana, national irrigation. Pero bakit communal system? Samantalang yung imbakan ng tubig, Magat, Pantabangan, lahat yan sira-sira na, mga luma na, yung mga big time, wasak na. Eto na naman sa communal irrigation, ibibigay na naman sa kani-kanino at saka sa national irrigation system na napakalabo ng plano. Higit sa lahat, maganda sana ilalagay sa health. Pero magtataka ka, imbes na palalakihin yung ating mga ospital, dagdagan yung gamot, gawing libre yung mga indigent na totoo, naging puro infrastructure, pagpapatayo ng mga kung ano-anong health facilities na kaya naman ng ating LGU at saka hindi kaya ng public works. Bakit dinagdagan niya ng bababa ng performance? Higit sa lahat, talagang lumobo yung MAIFIP. Naku, yung MAIFIP. Bonggang-bonggang ayuda to death. Ano ba to? Puros ayuda. Pati yung sa agriculture, may bago ngayon, never heard to ha. Sumulpot lang to sa BICAM, kaya naghihiyaw kami. Presidential Assistance to Farmers. Nako ha. Wow. Biglang sumulpot, tumataginting na 10 billion. Saan kaya mapupunta yan? Tinatanong ko nga, may extra 10 billion na ayuda. May AIX na, may tupad na, may MAIFIP na, may kung ano-ano pa. Meron na naman bago. Ito na naman, Presidential Assistance to Farmers. Di natin pinagkakait ang tulong sa magsasaka kasi talagang malubha ang sitwasyon nila. Pero ang tanong, sino na naman magbibigay niyan? Alalahanin, may impeachment, aray ko, higit sa lahat, may dalawa na namang eleksyon, ang farm, at saka barangay election. Baka naman na yan ang tumutulak sa kung ano-anong giniling na baboy dito. Naku po. And of course, yes. Senator, ano ang nangyari? Tinutulan nyo pala ito sa BICAM. Bakit nakalusot pa? Bakit napurbahan ng mga ito? At ito naman makasama nyo sa Kongreso, mainit pa yung issue ng mga iskandal, insertion na ganyan. Meron pa rin. Paano nangyayari itong ganito? Ewan ko ba, ayaw ko na talaga. Pumunta nga ako, nagtsatsaga ako hanggang alas 2, alas 3 ng umaga. Talagang hindi ko na kaya, tumatanda na tayo, yung mga puyatan na yan. Kaya ganito yung boses ko, hindi na bumabalik. Pero tiniis-tiis namin, pero ganun pa rin, talagang marami sila at talagang pinipilit. Wow. Nag-live stream, bigyan natin ng credit. Nagpaka-transparent kuno, nag-effort. Pero alam naman natin yung live stream, mayat-maya sinususpenso. Mayat-maya may telephone call galing sa kung kanino. May utos sa itaas at sa ibaba. Nako, talaga naman, maloloka ka talaga doon. Kaya antay kami ng antay, mas mahaba yung antayan kesa sa debate. Kapag debate naman, parati naman ako tatalo kasi mag-isa lang ako. Si Bongo na minority din, nag-pack up na. Buisit na. Ayun. Kaya dagdag ng dagdag, kung ano-anong dinagdag, talaga masyasyak ka. Yung MAIFIP, tulong talaga sa tao yon. Malaking tulong sana yon sa mga nagkakasakit sa ospital. Ang tanong ko, bakit gagawin na namang ayuda? Bakit hindi nilang ibagsak sa mga local hospitals? Ayan, at saka yung mga doktor mag-decide kung sino talaga nangangailangan. Huwag na kaming mga politiko. Ano naman alam namin dyan? Di naman kami doktor, di naman kami kapamilya. Bakit naman kami ang pupuntahan at hihingan yan? Mas maigi, doon na sa ospital, doktor na magsabi. Para talagang mabigay na hindi politika. So yun ang mga objection ko at ano man ang gawin, tipahin, tadtarin, parte-partehin, ang karne, ang baboy, siya pa rin. Pork pa rin yan. Pipirmahan ngayon ng inyong kapatid, ang Pangulong Marcos, ang budget. Wala ba kayong imumungkahi dyan na i-veto? Ayan, tulad sa proposal ng Social Watch Philippines na yung 319 billion pesos na insertion, dapat daw i-veto yan. Hindi ba kayo pupunta ng Malacanang ngayong umaga?
Sabi pumunta daw, pero nahihiya naman ako at hindi naman ako pumirma na naman. Parang aanhin ko naman ang posing-posing doon. Kakahiya naman. Samantalang hindi rin ako sang-ayon dito sa mga giniling na pork. At saka, pambihira talaga. Isipin mo yung mga pensyon. Ayan, yung pensyon at benepisyo ng mga empleyado ng gobyernong tinipa-tipa na naman, binawasan na naman. Wala pa sa kalahating original. Pati yung retirement benefits, terminal leave. Isipin mo yung mga lola, mga nanay at tatay natin nagtrabaho sa gobyerno ng dekada-dekada. Wala na yung kanilang mga pensyon, inubos na ng kung ano-anong ayuda at kalokohan. Kaya ako nag-o-object dito sa budget na to. Hindi ito budget para sa kaunlaran, para sa tulong sa tao, kundi sa pamumulitika na naman. Gilingin man at parte-partehin man, ganun pa rin ang epekto. Ayan, ito ba tama ka, Senator Amy, paghahanda ba ito sa eleksyon at sa impeachment? Ayan, sabihin natin masakit mang sabihin pero panuhol. Para Ayun na nga, nakakapagduda, di ba? Bakit ganun kalalaki ang ayuda? Talagang, ano ba nangyari? Hindi ba dapat ilagay mo na lang yan sa national disaster? Ayun, Ayan. para yung mga tinamaan ng calamity. Tapos yung kung anong-anong kinakailangan sa tubig, dapat doon na lang pinunta, di ba? At saka yung tulang sa ating mga magsasaka, higit sa lahat, sa mangingisda. Bakit naging ayuda lahat? Yan ang malaking tanong. Ayan. At yan din ang tinatanong ng World Bank, ng ADB, lahat ng pinangungutangan natin. Patay tayo Sabi dyan. ng Hapon, talagang sumugod na sa Malacanang at nagtanong yung mga Japanese na lenders natin, paano kami babayaran nito? Nagtataka din sila at nangangamba. Ayan, speaking of Japanese projects, itong subway, Senator Amy, kung binawasan ng budget yan, so para may pagpapatuloy yan, yan ang inaasa nating makatulong para maibsan ang traffic dito sa Metro Manila. Yun na nga, binawasan ng more than one half, 45B yan. Hala. Talagang 45B ang ating utang dyan, no? 45 dapat yung part natin. Binawasan ba naman, naging 20B na lang, wala pa sa kalahati. Wow. Ano ba naman yan? At sabi nila, ang dahilan daw, delayed na delayed. Sa loob-loob ko, delayed nga kasi hindi kayo nagbibigay ng pera. Patay Puro tayo saan dyan. program. Aha. Pambihira. Tapos meron pa yung isa yung commuter train sana. North to South yun, Metro Manila rin. Naku, binawasan din na napakalaki. Mula sa 76, naging 28 na lang. Wala ba nga sa kalahati? Wow. Kaya wala na tayong maaasahan na improvement sa traffic. Maliban pa sa kapalpakan ng January 5, today. Higit sa lahat na yung pag-asfalto sa EDSA. Nako, tagpi-tagpi, pahid-pahid lang. Ayan, wala bang din na ba kayo pinapahinggan ng ating Pangulo dahil alam po yung Senator Amy, masakit sabihin pero ngayong 2026, lemdak na po ang inyong kapatid. Pagka ganito ang mangyari, paano pa mariredeem ang magandang pangalan ng mga Marcos? Kung ganito pong nakita natin na hindi po papunta sa kaunlaran ang ating pamahalaan, ating gobyerno. Oo nga, yung ating budget, talagang, kumbaga, hindi tayo nag-i-invest sa ating kinabukasan. Walang kalsada halos, walang malaking project. Yan. Nakakapanlumo yung inaasa-asahan ng tao noong 2022 at binoto yung Marcos, infrastructure na bonggang-bongga, katulad ng ama ko. Kaya nabigo ang tao at ako'y hiyang-hiya, nang hihinayang ng todo-todo. Kasi ang ganda sana ng umpisa at nauwi sa ganito, nakakapanghinayang talaga. So, eto nga, mabigat nga holiday season, di na kami nagpa-family reunion. Ano ba, ano ba yan? Ganun ba? Anyway, sa ibang issue, Senator Amy, bilang chairperson mo Pero magpapakasal na si Gob. Yung dati nating Gob sa Ilocos. Si Matthew, Gob. Magpapakasal this January. Oo, sa wakas, magpapakasal. Matandang binata na rin, 37. Aba, sino ang papangasawa ni Governor Matthew?
Yung dati niyang girlfriend, yung forever niyang girlfriend na si Jamie Herrell, na mahal-mahal namin. Jamie Pero Herrell. Pre-COVID pa siya. Oh. Talagang naman, ang Jamie Matyaga. Ayan, magkapakasal na sila sa Cebu at pagkatapos nun may Ilocos reception din. Wow, kailan ang kasal, Senator Amy? January, 9. Garden lang, hindi siya Wow. bonggang hotel. Magmumukha lang bongga kasi napakaganda naman ni Jamie at lahat ng bridesmaid niya ay beauty queen. Wala Wow. tayong magagawa. Ayan, Ganda talaga. Basta Friday na, kasabay ng traslasyon sa Quiapo. Ayan, Black Nazarene. Tama. At saka first day ng sinulog. Balik na naman tayo sa traffic. Ay, ayan. po. Ayan. Anyway, congrats kay At Governor... tapos, Opo. yes. Ayan, congrats kay Governor Matthew. Ayan, at sa ibang issues, Senator, ay sa administrasyon na ating yung kapatid, ay yung ading. Ayan. So, ano na ang future ng ating bansa? Ano ba ang nakita niyo ngayon 2026? Ito pa, may impeachment pa kay Vice President Inday Sara na inyong kaalyado. So, ano na ang mangyayari? Wala yun na nga, bardagulan na lang yata lahat Kaya nga inaasahan ko, kaya nagtsatsaga ako sa BICAM, nagtsatsaga ako sa Senado, pack up na nga si Robin Padilla, ayaw na daw niya. Sabi niya, hindi na daw siya tatakbo, wala na kayo dyan. Ayaw na nga niya, si Bongo nga pack up na rin siya dun sa BICAM. Si Bato naman, nagtago na lang ng pilit, aarestuhin na naman daw. Yung iba naman, kakasuhan, si Jinggoy, si Joel, dadamputin daw lahat ng kasamahan namin, pati yung mga retirado na, katulad ni Bong Revilla. Paano ba ito? Talagang minsan, napapaisip ako, bakit pa ako naging senador? Ganito kagulo, umuwi na lang ako sa amin. Ano ba mangyayari? Talaga naman. Ano ba ang mangyari sa inyo mga kasama sa Senado na na-involved sa flood control scandal, Senator Amy? Kaya daw po di pa nakakasuhan. Nag-aantay na lang. Aha. Nag-aantay na lang yata at naghahanda na maaresto. Ganon din si VP, nag-aantay din. Alam na mai-impeach. Ganon na lang Paano pa tayo aahon nito? Puros politika na napaka-toxic ang inuuwian. Nag-uumpisa pa lamang tayo ng bagong taon, imbes na pag-asa, imbes na mga panaginip ng bawat pamilya, ang ating inaatupag talagang puros kaguluhan, away, politika. Ayan, nako, nakakalungkot. Anyway, Senator Amy, ayan na, ang inyo pala magiging daughter-in-law ay naging reyna ng aliwan dito sa DCRH noong 2013 at naging Miss Earth 2014 pala siya. Ay, gano'n. Hindi ko alam yung aliwan. Alam Ayan, ko, Miss Earth siya noon. 2014. At naging broadcaster din yun Oh, Oo, lumalabas tama, sa TV yun. Oo. Tama na interview. Kaya lang bulol nga mag-Tagalog. Binibiro ko nga mag-aral ka mag-Tagalog. Kasi si Buana, ayun, tama, nakakatuwa si Buana, siya oo. mag-Tagalog. Tama na interview pa namin dito sa Reyna ng Aliwan noong 2013. Anyway, Senator. Talaga? Opo, yan. Anyway, Senator Amy, maraming salamat. Happy New Year. Naimbag nga bigat, naragsak nga barong atawen. Sana may pag-asa pa tayo ngayon 2026. Thank you. Nag-asa tambaro at tawen. Thank you very much. And Kahit ipinagmamalaki bilang pinaka-transparent sa kasaysayan, tinawag ni Senator Amy Marcos na binaboy ang 2026 national budget. Ayon sa kanya, mahahalagang proyekto ang tinapyasan para palakasin ang mga alokasyong pwedeng gamitin sa pamumulitika at pambobola sa taong bayan. Kung alin ang tinapyasan at alin ang pinalobo, iyan ang ating alamin sa balita ni Troy Gomez. Araw ng Lunes, formal nang naisabatas ang 6.793 trilyong pisong national budget para sa 2026 matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The year 2025 tested our nation on many fronts. We experienced climate-related disruptions, earthquakes, economic uncertainty, and the exposure of widespread corruption within our system. These challenges are painful, but they also made one thing clear: real change could no longer wait. Ngunit kung si Senadora Amy Marcos ang tatanungin, ang sinasabing transparent na budget ay kabaligtaran ng tunay na reforma. Para sa kanya, ang 2026 national budget ay hindi inayos kundi pinaboy.
Sa isang pahayag, iginit ng senadora na mahalagang proyektong pang-infrastruktura ang tinapyasan upang patabain ang ilang piling pondo. Mula sa 121.5 bilyong piso, bumagsak sa 49.2 bilyong piso ang pondo para sa Foreign Assisted Transport Projects, kabilang ang Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway. Hindi rin nakaligtas ang flood control projects at mga tulay, kung saan halos nalagas ang pondo ng Foreign Assisted Projects ng DPWH. Ang kanyang mga puna, diretsahan niyang inilatag sa isang video na inilabas sa social media. Ayun na naman, DPWH Foreign Assisted Projects, kasama na dyan yung mga pumping station ng Metro Manila, Pasig Marikina Spillway, yung Cavite Bataan Tulay, Negros na mga tulay. Nako, 70 billion sa original, naging 17 billion na lang ngayon sa budget. 52.3 billion ang nawala, kaya ang proyekto matabang. Para kay Senadora Marcos, hindi aksidente ang malalaking bawas sa mga proyektong kritikal sa bansa. Anya, sinadya itong ilipat sa mga programang questionable ang implementasyon, partikular ang mga assistance programs na nagiging instrumento umano ng pamumulitika. Kabilang dito ang AIX ng DSWD, tupad ng DOLE at MAIFIP ng DOH. Mga programang ayon sa Senadora ay nauuwi sa palakasan at pagmamakaawa sa mga politiko. Uy, ano to? Presidential assistance to farmers daw. Wala naman to sa plano, zero. Nako, sa budget, 10 billion. Tupad, lumaki ng todo-todo. Dati, 14 billion to. Isipin mo, naging 25.3 billion. Dinagdagan, 10.8 billion. Eto, ano naman to? Ang mahiwagang AIX ng eleksyon ng DSWD. Dinagdagan mo naman ng 36.8 billion. At ang ngayon, jackpot, 63.895 billion. Eto, LGSF, Local Government Support. Okay sana yan. Pero eto na naman, palakasan, 57.872 billion. Ayon kay Senadora Amy Marcos, giniling at inireconstruct ang pondo ng gobyerno hindi para sa pangmatagalang solusyon, kundi para sa panandaliang papogi at pamumulitika. Sa parehong video, iginit pa ng senadora na ang ilang alokasyon ay maaring gamitin sa paglalatag ng galaw politikal, kabilang na umano ang hakbang laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito ay sinabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian na nirerespeto niya ang pananaw at opinyon ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa 2026 national budget. Gayunman, binigyang diin niya na sa ilalim ng anti-EPAL provision ng General Appropriations Act, naglagay na ang Kongreso ng mga safeguards upang maiwasan ang pang-aabuso sa paggamit ng pondo, lalo na ng mga politiko. Ngunit malinaw rin ayon kay Gatchalian na nakasalalay pa rin ito sa ehekutibo at sa mga ahensya ng gobyerno. Ngayon, lahat ng departments mandato na gumawa ng anti-EPAL guidelines. No? CHED, kailangan, DOH, kailangan, at iba pang mga agencies na nagbibigay ng similar assistance. No? So, linagay namin yan sa general provisions para lahat ng agencies ay gagawa ng guidelines at isasubmit dito for our oversight review. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ipinahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na bagamat naaprobahan na ang 6.793 trillion peso national budget para sa 2026, hindi pa rin anyat nito matutugunan ang matagal ng panawagan para sa tunay na reforma, lalo na sa rural development, nutrisyon ng mga bata at suporta sa mga local government unit. Ayon kay Cayetano, hindi sapat ang pagbito sa 92.5 billion pesos na unprogrammed funds. Ang tunay na sukatan ng reforma ay kung ramdam ng mga komunidad ang pagbabago. Hindi lang nakasulat sa papel. Sa lakit-lalim ng problema ng bansa, ay ginigit ng senador na kailangan ng mas decisive at komprehensibong mga solusyon. Pinunarin niya ang patuloy na hindi pantay na paggasta sa Metro Manila at probinsya at ang kakulangan ng pondo para sa mass transportation, climate adaptability at iba pang mahalagang proyekto para sa lokal na pamahalaan. Ani Cayetano, patuloy nilang babantayan ang implementasyon ng 2026 budget upang matiyak na ang bawat pisong hinagastos ng gobyerno ay may tunay na benepisyo sa mga komunidad
sa buong bansa. Itinaas na ngayon sa Alert Level 3 ang alerto sa bulkan